Si Ate Lovely, ang mabuting may bahay ni Kuya Benji. Siya ang nagsisilbing mga mata ng kabiyak sa tuwing papasok at uuwi galing sa trabaho. Actually, 2 years na. Magti 3 years na kami sa February. Nagkakilala kami noon sa Caloocan. Kasi doon ako nakatira sa Caloocan, sa Camari. So, dati kasi doon din sila nakatira eh. So, doon kami nagkakilala. Before, nung hindi ba ako nagkakaroon ng maliit na baby, so araw-araw ko siyang kasama. Pagka papasok siya, si-service siya. Tapos, nung nagkaroon na kami ng baby mo, so, minsan, sama-sama, minsan hindi. Kasi hindi naman natin masasabi, di ba, masamang panahon, mahirap na rin pagka nagsakit ng baby. So, walang mag-aalaga. Kailangan isa sa amin talaga na. Itong lang, so, nung May, nag-ano kami ng pinsan ko, so, siya nga yung lagi niyang kasama pag nagsiservice. O kaya pagka papasok siya sa clinic, iyahatid siya. Tapos, uwi din dito yung pinsan ko. So, minsan po ba kinakabahan kaya pag siya lang? Siyempre, lagi naman. Hindi naman nawawala yun eh. Di ba? Lagi kang kakabahan, isip mo kung okay lang ba. Sa lahat naman na mas siya, hindi, actually, di ba, tulad ng iba, yung iba nga, di ba, kompleto, pero hindi siya, kumbaga, walang masyadong, tawag natin, ibig sabihin ba yung mga responsable, ganun ba? So, hindi niya, yung iba, di ba, nagagawa pang bisyo, yung gano'n, siya hindi. Ang alaga sa kanya, priority niya talaga pamilya. Siya si Tintin, 8 taong gulang at bunsong anak nila Kuya Benji at Ate Lovely. Ipinanganak siya noong ika-25 ng Disyembre ng nakaraang taon. Si Tintin ang laging kasama ng mag-asawa sa araw-araw. Siya ang dahilan kung bakit masaya lagi ang mag-asawa at kahit na pagod at may mga problema, sa bawat ngiti at tawa ni Tintin ay napapawi ang mga ito. Inabutan namin si Kuya Benji sa kanilang tahanan na nagbabasa ng The Purpose-Driven Life na naka-braille. Ang braille ay isang sistema ng pagbabasa para sa mga bulag. Yung The Purpose-Driven Life. Ayaw po. Ito yun. Naka-braille. Nakabrail astig. Pero ano pa lang to. Dito na kayo upo. Sige Sa po. kama. Wala akong upuhan dito eh. Okay lang po. Dito lang kayo upo para ano. Kaya may hirapan yan. Pasensya na yun. Di pa tapos gusto bahay na to eh. Pero ano pa lang to. Eh, di ba yung The Purpose-Driven Life, manipis lang, mga ganito lang kakapal. Mga ganito yung kakapal. Medyo maliit lang po siya Oo. kasi. Pero ito, ano pa lang to, 1 volume. Kalat kasi pagkaan yan. Pero po nabasa niyo na po itong buo. In The Purpose-Driven Life, mula chapter 1 hanggang chapter 40. Hanggang chapter 40 yun. Tapos na, reliefs. Tapos meron pa siyang sumunod na book. Yung ano ba title? Nakakalimutan ang title eh. Revelation, John, Ito solar ano naman to. chapter 1. Solar Revelation system. of Jesus Christ, which God gave him to show to his Bible naman to ba? things Old and new. Ang galing na. Kunyari po, punta kayo ng John 3:16, dyan na lang po yan. Oo. Pero pag to ano kasi, ano lang to chapter, walang verse. Pero ano, The New Testament, ano mga New New Testament. American Standard Version. The Book of Malachi, chapter 4. The New Testament, the New American Standard Version. The Gospel according
according to Matthew, the Gospel according to Mark, the Gospel according to Luke, the Gospel according to John. Chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning. Sinamahan namin ng buong araw sila Kuya Benji. Nakita namin kung gaano kabuo ang loob niya na harapin ang panibagong araw. Sinilip namin ang isang pag-iibigan na nagsasabing hindi hadlang ang pagiging isang bulag upang makita ang tunay na pagmamahal. Naging saksi kami sa mga bagay na pinagdadaanan niya, madali at mahirap. Narinig ang mga kwentong nagpasaya at pumukaw sa aming mga kalooban. Eskolahan lang. May braille din siya. Oo, may braille.